Kilala ko ang dakilang liwanag na siya ang langit ni Diyos Ama, lupa ni Diyos Anak, adan na Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang nilikha ng Diyos naging tao. Siya po si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama. Siya si Ama Martiniano Managelod Damagantalosik. Siya po ang personal ng langit. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, ng Diyos Anak. Siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya po ang personal ng lupa. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, ng divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan, na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumulan ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ng aking ama si Dalmasio Wilma, at ang aking ina siya po si Wilma Dalmasio. Kinikilala ko po ang lahat mga kapatid ko ng mga trumpeta, maestro at maestra ng Motherland at ng Promised Land, yung mga nauna at yung kasalukuyan. God light po sa ating lahat mga kapatid ko. Sa lahat ng mga kapatid na nanonood, nakikinig sa amin pong YouTube channel at sa amin pong Facebook Live, God light po sa ating lahat. Ako si Alma, na narito sa Motherland sa Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Diyos, God light po sa ating lahat mga kapatid ko, at isa na naman pong edisyon ng ating pong pagpapakilala, pagpapaliwanag, at pagpapahayag po natin ng katuruan. Sa lahat po ng mga nanonood, God light sa ating lahat. Ito po yung isa sa mga bagay na kung titignan natin, ito na po yung isa sa mga araw na kagalang-galang na pagkakatipon ng isang kalangitan. At dito sa lupa, kaya nga sabi, hindi lang doon sa langit, kundi dito sa lupa, ay gayon din naman. Bakit? Sapagkat naririto tayo sa ngayon, na tayo po yung magsasaysay, tayo po yung magpapaliwanag, mga kapatid ko, at tayo rin po, mga kapatid, kaya nga, sabi nga ng isang katuruan, sabi nga nila noon, mga kapatid ko, na magkakaroon ng isang malaking piging. Ito'y piging. Iti Ilocano kapsat, kunana, at itidakil nga Buda sa ngalubungan. Sa Tagalog naman kasi dyan, piging po ng dakilang lumalang. Kaya nga imagine mo ito pong ginagawa namin, sinasabi nila minsan na, ano yan, imagine mo, 2 araw, no? 2 araw na pag-umok. Ito po kasi, lagi namin sinasabi na 2 araw. Ano nga ba yung ginagawa dito? Ito po yung okasyon ng Diyos, ito. Kumbaga yung darating, sila lamang po yung mga naimbita. Sila yung bisita, kumbaga. At pero sa ngayon, hindi pa nagaganap, hindi pa dumarating yung talagang host natin. Mga kapatid ko, kung kaya ito po sa ngayon, mga kapatid, ay mga bagay pa lamang na gagampananin natin, mga kapatid ko. Kung kaya ito po, bawat isa po sa atin ay naimbita, na tayo po ay gaganap. Kaya nga sabi nga ni Ama Martiniano noon, kapsat kita, agadal tayo susuro pagayatan iti Diyos, tada tayo ti sumango, ti rinibribo nga tao. Bakit? Sapagkat piging ng dakilang lumalang. Mga kapatid ko, piging ito. At imagine mo, ako ngay, kung iisipin natin, kung mayroon pang panahon ng bagay na kakain tayo, kung kakain pa tayo sa panahon ng piging na yan, mga kapatid ko, naalala nyo or aking kukwento sa inyo, nung panahon ni Saint Rebelita, na siya po ay nagkaroon ng birthday. Nag-birthday siya. At ayon sa kwento, mga kapatid ko, dahil na gusto ni
ni Madam Maria Amanirtamina na makita kung gaano katotoo yung panakabalin nga sa kanya na, kaya sabi nila kahit isang posporo ay walang sumindi. At ang handa talagang maganda, wala kang magiging problema. Kasi ayon sa kwento nila, ikaw ay mamimili kung anong gusto mo kakainin. Kasi sabi nila noon, ano ba yung gusto mo? Kung ice cream, kung cake, kung hot pandesal, kape, and so on, sabihin mo ilalabas niya. Imagine mo yan. So, ang mga yan naganap, yun ay palabas pa lamang ni Sentrabilita. Kaya nga sabi ko, itong malaking piging na ito, nga kuna ni ama nga dakil nga Buddha, tani ama din ang ibaga Kaya nga minsan, mga kapatid ko, sinasabi ko po sa inyo, ang maganda kasi niyan, ang maganda sana niyan, kung yung mga sinaad, yung mga propesiya ni Ama Martiniano, kung ayaw natin pakinggan, kung ayaw natin maniwala, ay should be hindi ito magaganap. Pero hindi po ganun. Sapagkat mga kapatid ko, ang mga tinuran ni Ama Martiniano ay magaganap. So kaya nga sabi ko po sa inyo, dati ka na yun na maibaga, ngano anya lang ti kuna ni Ama. Isulain ti masapul nga maipakamok at maibaga. Kaya sabi ko noon, agree ako doon. Pero kailangan nating i-gather lahat ng sinabi ni Ama, kung kaya't doon natin titignan at doon natin i-realize. Kasi ang sabi ni Ama, uray di sarita ni Ama kunana, di sarita maarisit pay. So ibig sabihin, yung salita ni Ama, maarisit pay di jay kaabsat. Kung kahit tignan mo yung kwento na kasano nga imatuti tao, kabsat. Kaya ang sabi ko sa inyo, tama yung sinasabi nila na diyan lang sarita ni Ama ti masapul nga maipakamu tayo. Diyan lang sarita ni Ama iti pagsasaritaan tayo kin ipakamu tayo. Tama yun. Pero kailangan nating i-gather, sabi ko na nga lang. I-gather natin lahat ng sinabi ni Ama. Mga kapatid ko, hindi ibig sabihin na iti ko na lang ni Ama ti maibaga kaya't nasawin, no niya lang di ko na kanya kisulapod, no. Jimbaga na kada kayo hanga mabalinan nga ibaga? No. Hindi po ganun. Mga kapatid ko, hindi po ganun. Kailangan i-gather natin lahat. Bakit? Sapagkat mismo si Ama itinagibaga nga kunana, ti sarita maarisit pay. Mismo siya sarita ng arugkat maarisit pay. Masapul nga maarisit pay. Kanda gitay masapul nga agkakamang da. Gapsat. Kaya nga sabi ko noon sa inyo yung kwento nga kuna ni Ama, awan tuntek taray alugan. Awan tunti aglayag nga barko. Awan tun kuna na itiyan. Tumayab nga aeroplano, asyan. Imagine mo yan, talo nga tao tinagkinggak dahil nga kwento. At yung pangatlo, dun ko lang nabuo. Kasi yung sinabi ni Ama sa mga iba, hindi pa buo yun. Kapsat, hampay nga buo, dagijay nga sarita ni Ama. Imagine mo di jay. Apa nga kasjay, wenta, at di may isa nga, una ni Ama, kuna na, nga awan to ti tumarayin. So, nagka-problema nga ako na kasano nga ron Ama ti pamilya nga dati sa bali nga pagilyan. Amunti ko na ni Ama. Mamati ka man nakabalin ti Diyos. Uwen Ama. Sinong bata mo? Akala ko doon, putol tama na yon. Tama na yung kwento na yon. Pero hindi pa pala yun. Hindi pa pala yung nasasapat. Kaya nga ko na ni Ama dumtang ti panawen. Ngayon po, mga kapatid ko, sabi ni Ama sa mga kapatid, no? Na yung daw may mga extra na mga damit, wag basta lang itapon, wag basta lang kung saan ipunta. Bakit? Mga kapatid ko, bakit ganon? Sapagkat sabi niya, ato dagiti sumangpet. Ket dagita nga sumangpet, awan to dala-dalada nga baduda. Apay. Kasi wala silang bit-bit na. Kasi kung na ni Ama, nagasa ti tao makasangpet, iti na ito'y alugar, kung na nga may sangpet na may jibagina. Imagine mo, jibagina lang ti may samput na apay. Wintahan na pa'y mapagkat, di bado na apay.
Buwenta, imagine mo, nagwatiwat kuna ni ama, sa darating na puntuhan na yon, mga kapatid ko, kunana, nga di jayen, at dati, kung mayroon kang pagkaing dala, kung ipagkakait mo, yun ang rason na ikaw mamamatay ka. Imagine mo, sujay ko na nangarod ni ama, tataka sa nugarod. Isujay ko na nakabsat nga, detoy, masapul pagsasaritaan tayo. Pintahi ti addaan mo iti pamilya nga nakaanib wano kasali iti daytoy a pamilya nga pamati. Kabsat apay, when pa ko na ni ama, pray is miracle. Kabsat apay nga pray is miracle. Tawen pa ko na babaen kakabsat iti panangipakam mo, babaen iti panakararag tayo tudum tanti panawan. Ngabsat dayta nga kabsat uno dayta nga pamilya makasangta kabsat. So ito'y kabsatan daytoy nga aramidan tayo banag nga kadagiti tao nga kunada agrek-reklamo nga itinagatidog nga panagumong ken manungal daw kabsat. Ito po kasi ay piging ng dakilang lumalang, no? Kaya nga sabi ko nga ito'y ije kanta nga kuna na ito na ang araw na kagalang-galang na ito'y talagang labis na napaka ibang-iba. Bakit? Sapagkat ito mismo, mga kapatid ko, hindi ko lang sasabihin araw ng Diyos, kundi ito po ay handa or ito po, mga kapatid ko, ay ganap ng dakilang lumalang. Di ko na nga Buddha. Ngam ita nga agdina makakabsat kita, wala pa nga sabi ko sa inyo yung tunay na host, no? Nga Buddha, kakabsat. Iso nga, igapu ita dahi nga ba, nagkakabsat ko, even do nga kasjay, kailangan natin na kailangan po tayo na mag-training muna ngayon kasi ito po muna yung training natin, mga kapatid ko. Iso nga, amuyo dito itatang, kapsat sa mga kapatid, no? Sa mga kapatid na ito nga rod, no? Sinasabi nila nga maganda, no? The promised land is a place where you can relax, no? You can unwind. Imagine mo yung mga ganon, no? Mga ganon. Iso napakagandang lugar or hindi lang puntong napakagandang lugar kundi naidumdumata anya nga di sarita nga kuna na you can relax on the place, no? Ang tanong, bakit ka makaka-relax? Ano bang pinaggagawa mo kasi? Ano bang pinaggagawa mo bakit nagkaroon ka ng depression or something na kailangan mo mag-relax? Kaya ang sabi ko po sa inyo, ito'y napakaganda na, sabi nga napakagandang lugar. Kaya lang sabi ko nga po sa inyo mga kapatid ko, yung lugar hindi magsasalita. Hindi magsasalita. Kaya noon, sabi ko sa isang kapatid, because ano ba tawag dito, bagong-bago yung placard, sabi, Nagilian may humble town. Oo nga. O, imagine mo, Nagilian may humble town. So, iti gamin Ilocano, Nagilian, na hindi naman talagang mapakumbaba, kundi humble yung bang mas malalim pa kasi dun sa napakumbaba. Meron pa bang other mayroong term dun sa napaka-humble na tao, yung bang hangaparayag, ganun ba yung humble, di ba? Simple lang. That is the another word ng other word po ng humble. Napaka-simple dito. Yet, aji nga kasimplehan na itungduma ununay. Kumbaga kasi mayroon din ako narinig dyan promise lang the humble place. Oh? So, yan sa mga, alam nyo, kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi lang sa puntuhan na ayaw kong mag-ano ng word, no? Kaya lang, maraming nagla-vlog, kahit sa YouTube. Then, ipinapalabas nila vlog, ama. Promised land, the humble town, the humble place. Pero kaya nga sabi ko sa inyo, di lugar, kabsat nga makitam, hindi makapagpaliwanag yun. Anong ipapaliwanag yung lugar na yun? Kaya nga kung titignan mo, kahit masama yung loob nyo sasabihin ko sa inyo,
kung ikumpara natin ang promised land sa ibang lugar ang usapan dito maraming mas malagandang lugar sa promised land. Yung Amiraki, napakaganda rin. Diba? Very colorful. No? Napakaganda. So, imagine mo yan, napakaganda. Yet, sabi ko nga, sa mga lugar na magaganda, mga kapatid ko, kung iambing natin ang promised land, wala ang promised land. Ano makita mo doon? Rock. Ngayon, Pero may green na Mountain Dew. O makikita mo doon. Pero ano ipapaliwanag? Kaya nga sabi ko nga, almost hindi ko kaya, pero I do my very best. Dun sa isang nag-vlog imagine mo kayo, mga nagre-reels, magkakano ng tinatanggap nyo dyan. No? Ang dami na nilang nagre-reels doon. Sabi ko kay Sister Jezabel noon, mag-reels, sabi niya, tapos na daw yung pagre-reels niya. Kailan ka pa makaka-earn ng 60K na ano? Imagine mo, ngayon, ang daming nagre-reels. Wala na. Imagine mo yung puntuhan na yun. So, yung mga nagre-reels na yan, mga kapatid ko na, tama nga, yung sabi nga niya na, adulati kaslada lang mauawanan ti limbong ti panunot, o ter aramiden lang. Tapos sabi ko, apay ko na mga kasla lang, kitilat dar aramiden dat at tumakala dalabiyo. So nawawala na nga yung nakabikini. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga kapatid ko, anong kayang ipaliwanag kung di sanay yung lugar na yun, pag pumasok ka doon, titignan mo yung mga bato, tignan mo lahat, yung mga bahay na kung gaano nakaarentar doon. Ay kayang, habang tinitignan mo, nagpapaliwanag na siya sa'yo. Direct na yung magkakita mo, yung mga bato, kaya niya nang ipaliwanag. Wow, very good. Siguro hindi na magkakaroon ng chaos o gulo. Bakit? Kasi yung mga bato magpapaliwanag sa atin. Mga kapatid ko, yung mga bato ang magpapatunay sa lahat ng mga bagay. Mga kapatid ko. So, ibig sabihin na itong dumalay dyan nga lugar, nang saan, kapsa. So, nga kunak kada kayo. Lugar ti pagsasaritaan tayo. Kapsa. Wala pa sa top 10 ang promised land. Ano yan? Ipropromote nyo, pupunta ang tourist doon, titignan nila. Anong titignan nila doon? Yung bato na nakaayos? Mga kapatid ko. Yun yung ipapakita nyo. And then yung mga darating na turista, basahan nyo sila ng disiplina. Mas marami pa sa kanila. How? May discipline. Imagine mo yung ganun ang mangyayari. Mga kapatid ko. At saka, kung gayon ang mangyayari, pinopromote nyo, pinapakita nyo yung magandang lugar, ayusin nyo na yung dorm para maging hotel na. Mga kapatid ko, ayusin nyo na. Pero, sinasabi ko sa inyo, kung ganun ang usapan, hindi mabibili. Hindi mabibili. Bakit? Ano lang titignan nila doon? Na-arrange na ba to? Mga kapatid. Hindi naman may paliwanag. So kung titignan natin, people who are going to Promised Land and visit Promised Land, ano yung usapan? Diyos. Usapan Diyos. Mga kapatid. Ngunit yung lugar, kaya nga sabi nga nila, the beloved land, the beloved place, pinakamamahal na lugar. Anong pinaliwanag mo doon? Paano naging napakamahal? Paano naging minamahal ang lugar na yan? Mga kapatid ko, paano? Diyos nga. Mga kapatid ko, yung word na yun wala pang paliwanag, ang kailangan ay paliwanag. Anya tinakay tumaan. Taamuyo ti sarita iti promised land, iti kunana nga di lugar tinaitumduman o di tayo sursuro. Tati kunana, iti sursuro ti motherland ken promised land, walang kaparis, walang katulad. Yes. Tama yan. Di sursuro ti promised land, hanga lugar aplang promised land. Di sursuro. Ngam sa dinno, ti papanam tapnumamong di sursuro. Mapangka iti lugar, promised land. Ngunit paano na ngayon? Kaya nga sabi ko sa inyo,
The thing that happened, mga kapatid ko, has already been done. Naganap na. Kaya sabi ko sa inyo, naganap na yung September, October, November at December sa Promised Land. Nasa new era na sila. Na-iset. Imagine mo, kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang tagal ng panahon, na-iset na maitago. Nag-okay sila eh. Bakit? Ngamin saritaan tatan siya kuna ni ama idi kanya da. Agadal kay sursuro pagayatan iti Diyos. Tadumten ti aldaw, sumango kayo ni ribribo nga tao sa ngalubungan. Inya ti palawag da. Disiplina. Kapsa. Masahol pa sa North Korea ang disiplina. Mga kapatid ko, masahol pa sa China ang disiplina. Because they are communist country. Kapsa. Imagine nyo sa mga bansang yan, kung hindi ka sumunod sa patakaran, kamatayan. Hindi naman. Ganun. Tunay, kamatayan. O, imagine mo yan. Nung nagkaroon sila ng usapan, one-child policy. Mga kapatid ko, yung dalawa, pag dalawa yung anak mo, anong pipiliin ng magulang? Mamimili ang magulang. Yung unang anak niya o pangalawa. Kailangan mo itapon niya. Dahil kung hindi, ang magulang mapaparusahan. Ano ba ibig sabihin ng disiplina? Batas na kailangan iganap. Mga kapatid ko, sungarod nga kunak ni ama, iti sursuro na impilit. Kaya nga sabi ko, yan tinan mo, hindi lang naganap ang September, October, November at December. Ang proklamasyon mismo sa karawan ni ama. Mga kapatid. Pero, kaya na ni ama, kapsat, aramidin nyo man idin, ng saanan nga mapasamak ita. Apay nga mapasamak, when tagamin eko na, when tagamin tisarita ni ama, nga masapula may sublit isursuro ija motherland, tauneg ken ruwar ti promised land, awampay mabalin, ito ay naganap. Ayaw man nilang tanggapin, kaya kung titignan mo, bakit kaya ito na? Iti ba nagibaga tayo nga kunalaang ni ama ti sarita tayo, masapol nga rod nga i-gather natin. Anya pa iti kuna ni ama, kada kita tumakapsa. Ang nga mabalin nga gaputo si kati nagpagaan na nga, ti kunalaang ni ama isulaang ti kaibaga. Kasano jim baga na kanya? Kasano jim baga na kanya si Sister Stella? Kasano nga dagijay? Kat dagijay nga sarita si di kanayong kuy baga kada kayo. Ni ama Martiniano impalawag na kitam nato eh. Iti datu mga tatao nang gak impalawag ni ama ti kabali na ti sarita nga Jesus kuna na may isang lalaki nagapug ano. Baga na. Anya pa imbaga na pa nga ti Jesus. Nagsyos. Kapsat. Imbaga na pa ni ama nga ti Jesus kuna na nga imbaga na ti Jesus kuna na susi saritan nga Adan Cristo Rizal and Juan. Imbaga na pa iti jay. Kapsat. Kut sa dinungarot ti pagkakatuwaan tayo, saan tayo magmimit? Kaya nga sabi ko, we must meet on the center. Iti sarita nga Diyos. Kapsat. Iti kuna ni ama kanyak. Ang ko ipilit, nung ti kuna na kanyak ni ama. Iti Jose Rizal ken Kristo. Heso Kristo kuna na. Iti pa nang ipalawag na kanya, it is an adjective. Hindi tao. It is an adjective nga it is word to describe Adan. Paano niya sinabi sa, kaya nga sabi niya sa akin noon, yung usapan namin na Dr. Jose Rizal, ang tanong niya sa akin, nakitam. Kasi yung salita is Jose. So sabi ko nga sa inyo, it is an adjective nga dayta kit something to describe ang Adan. So ko na nakitam.
So, imagine mo, Dr. Jose Rizal, anya nga taon, early 90s, early 19 nga natay, kapsat. Kasano ko mga nakita? Diba? So, kaya sabi ko, in-insist ko kay Ama Martiniano nga, nabasak Ama. Sige ko na. Nagaramid na ti libro, tagatangam, tapno kasta ko na at nabasaan, at iti, pagparamag mo ti kapadang tao. Apay, handa mo ti gamin, tatasikan to mo ti kalkalaingan, nga istorya. Ngam ko na ti Dr. Jose Rizal, wano ni deta nga ibagbagam ko na nga Dr. Jose Rizal, hangapod no dayta. Awan ti kasta nga naiyanak. Awan ti kasta nga na paltugan ako na. Sige ko na, amakit at damit di nga inaramid da, isugarod nga amin di kita, inaramid da lang nga istorya. Ngam ko na sino ti pambansang bayani, naglaan ng buhay sa tao. Adan. Isu ni Adan. Pero sino nakakita? Awan. Awan. Oh. Kaya dumating. So sabi niya nga, iyon namang isa, Heso Kristo. Sino nakakita? Wala pa rin. Kasi sinasabi niyang, siya, yung nagtiis. Kaya nga imagine mo niyan, ha? Kagaya nitong isang kapatid. No, diretsong usapan kasi nasa ano siya eh. Kung gusto niya, i-like niya rin yung i-express niya din yung word namin. Yung nagsasaysa itong si Real Witness sa Gani Mangkal. Eh sinasabi niya na ang tunay na paraiso ay ang Pilipinas. Sinasaysay niya, tunay na paraiso, Pilipinas. Dito magaganap. Dito magaganap. Okay? Wala tayong problema doon. Ang tanong, sino gaganap? Ayon sa kanya, yung dakilang lumalang. No? Yun yung gaganap. Ayon sa kanya. Ngayon, bihin yung dakilang lumalang yung gaganap, or yung hari ng sanlibutan na sinasabi. Kung sinasabi nila na the King of King ang darating, okay, walang problema. Kung sinasabi nila na si Jesus Christ ang darating, okay, walang problema. Sino pa? Eh kung sinasabi nila na si Jehovah ang darating, walang problema. Ang tanong, anong connection mo sa mga ngayon? Yan nga. Ganun yan, punto. Wala. No? Sasabihin mo, beneficiary ka? Anong patunay mo, papel? Hindi. Mga kapatid ko, Buhay ang patan. ang usapan dito ang gaganap, sino man yung gaganap, masasabi ko, yun yung dakilang lumalang. Sa pagkatangkad na. Mga kapatid ko, yun yung gaganap. Isungod nga kunak ka na kayo, even do ka na yung dangay magpagawa, no? Ka na yung muwata nga istorya. Wen, kuna ni ama kanyak eh. Kunana ni ama kanyak. Agadal ka sursuro pagayatan iti Diyos, taduntan ti panawen. Kuna na. Pagururayam. Ari sa ngalubungan. Sinabi niya tunay, darating ang hari ng mundo. Kaya nga siyempre, ang inutusan niya ako na mag-aral ako, ay gusto ko ring malaman at gusto ko ring malaman sa maagang panahon, makikilala niya kaya ako o kikilalanin niya ako. Siyempre naman, parang ano yan eh, ikaw ang nagtanim tapos ang nakanto bigbigan. Di nasakit ang akam, kailangan mo bigbigan na kamot, di ba? Imagine mo, ari sa ngalubungan ni Jai. Dahil tulaan kita, dahil tula piyastaan ka, mang-donate ka may sa nga baboy, i-broadcast na ka, di wow. Diba? Wow. Eh, yung hari ng buong mundo, kikilalanin ka kaya? Malaking tiging. Kailangan nating alamin muna before nasasabihin, okay, sa Pilipinas magaganap yung ganapan na yon, ang Pilipinas ang maging paraiso. Ano ka sa paraiso? Yun yung kailangan mo alamin. Gaganap ka sa paraiso, ano ka? Tagasargan daw? Tagasargan to danaw? Kapsat? Uno taga, amin nga umunag to, sigan to tagi baga nga, pagpaga nyo pa ito sapatos yun to ini ako ng tao. Wala sigan to tagawali si paraiso. Kaya kailangan mo munang alamin kung ano ka sa paraiso na yan. Mga kapatid ko,
Kaya nga sabi nga nila, saan nga tikas to, saan nga tikas dyan. Oh. Kagaya din yan ngayon, mga kapatid ko. Kahit sa ating mga kapatid natin sa promise lang. Di ko na ni Ama, iti promise lang ti pagsamputan ti amin. Sa inyo na. Kuna na, okay, walang problema doon, pagsamputan, kabsat. Kahit iti pa nagsamput, nakita nga bisita, anyakan to. Kailangan to, alamin mo. Kabsat, anyakan to, iti sumangput da. Sigan to, timang disiplina kanya da. Siguro. Anyan to, ti ibagam kada kita nga sumangput nga bisitas. Kabsat, Siyempre, disiplina di pagada. Isang di magpagada. tagakip kanto ti balon da. Hindi ganun, kabsat. Taga-receive Alam niyo, sa totoo lang, I always dreaming and I always thinking. Di ko na ni Inay Conchita. Tumtong pa iti panawan nga ti makiumong matandanan. Yes. Aba pa balunan. Adan to ti balon na, deta nga sumangkot. Apay nga da balon na. Tangamin adat ti sarita nga kunana. Aji kamin sarita nga kunada kakabsat. Kunana. Mapang kami kumamaki umong mawan ti magamit ti anak nga agmerienda and so on. Diba? Awan kan ti magamit. So, kaya sabi ko nga, manakabalin nga Diyos, paano magaganap ito? Pero I still believe mga kapatid ko, paano niya man ito gaganapin, ito ay magaganap apay. Diyos tinaksarita babaen kan ni Ama Martiniano kan Inay Conchita. Tati Diyos kat sarita ngagsarita. So ako iti Diyos tinaksarita babaen kada Ama Martiniano kan Inay Conchita. Kaya nga kahapon pinag-uusapan namin ni Brother Petronio, kuna ni tatang ko idi kuna naawan tunti ubing nga mayanak. Isumit lang ang datikwan. O si, Manong matawid. noong mga kapanahonan na yan, 1980s, mamati kagarod nga itong tanto ti panawan, nga awan to ti mayanak. 1980s nga saritaan, mamati ka. Siyempre, antay mamati di nga panawan. Diba? Kasi, kaya nga nung before pa 2000, ay, kailan ba tayo last na nung punta tayo ng Manaring? Dakal ti problema da. Because actually, the Kawayan City is the biggest kadakilan nga Career. ano yun? Child mother, teenage mother. Kahit ngayon. Yun daw, sabi nila, yung bang malaki ang pinoproblema ng Kawayan City dahil sila yung, sa lahat sa buong Isabela, sila daw yung mayroong pinaka-higher na teenage mother. K-12 pa. Oh, imagine mo, mga kapatid ko, nung natapos ang COVID, dramatically, nakita na nila na kumonte ang ipinanganak. Oh, sa ngayon, marami ng bansa ang nagproblema, papaano pa ang baby blooming. Ang negosyo kaya nga dito nila pumunta na, yung palang, yung mga bata, ang nagbo-boom ng economy. Oo, kasi maraming Yung bata ang nagbo-boom ng economy. Bakit? Because kung may anak ka, you must work hard para makaroon ka ng sweldo. And then, you work hard, you must also spend more. Bakit? Gatas ng anak, pampers ng anak, damit ng anak. Imagine mo yan. Mga kapatid ko, kaya nga, kung titignan sa ngayon na, lumiit, hindi natin alam. Tingnan mo, nagkaroon ng kaparaanan. Pero noong panahon na yon, anong alam natin? Oh, madi. Hanto kasjay. Imposible. Pero ngayon dumating. No, dumating na. Mga kapatid ko, at mga kapatid, lalo pang lumiliit at lumiliit. Another one, nino mo, the lifespan ng tao. Kumukonti na ng kumukonti. Imagine mo, kaya nga sabi nga, bagong maganda, nagiging maganda na yung pamamalakad. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng bagay na nagaganap, wala tayong iba. No? Kaya sabi ko, we must meet on the center. Ano yung sentro ng lahat ng pag-uusap? Kailangan Diyos. Dahil we like it or not, sa Diyos tayo nabubuhay,
At ang Diyos ang bumubuhay sa atin. Mga kapatid, yun. Kaya kailangan nating malaman at kilalanin. Kaya sinasabi nga ng isang kapatid na dito daw sa Pilipinas ang paraiso. Kaya ang tanong, ano ang gagawin mo? Or ano ba tawag dito? Ano yung role mo sa paraiso? Kailangan ngayon pa lang, alamin mo na kung ano yung role mo sa paraiso. Baka naman, kagaya sa Hawaii, na ikaw lang yung taga-dilig ng grass. O, na ikaw lang yung taga-putol ng mga taga-trimming ng halaman, baka ikaw lang naman yun. At maging paraiso ang Pilipinas, baka naman, darating yung maraming turista. At ikaw nga lang, sabi ko nga sa inyo, tagahugas ng pinggan ng mga turista. Ganun ba yun kaya? Kailangan na nating liwanagin. Kasi ang katuruan ito, katuruan ng motherland at ng promised land, mga kapatid ko, nililiwanag na kami dito, na we are having now the training. We've been trained. Na-train kami, hindi maghugas ng pinggan pagdating ng paraiso o pagkanapan ng paraiso. Hindi, kundi po kami, mga kapatid ko, yung kasama ng dakilang hari, dakilang lumalang, na magbisita, makisarita, makistorya. Kapsat. That is the point. Kaya nga kayo, sinasabi nyo na paraiso, alamin nyo na ngayon, ano kayo sa paraiso. Yun ay kailangan nyo alamin. Taiti ko na ni ama kanya, iti pa nagtugaw, iti ari, sa ngalubungan. Amin a disipulos na, katagtugaw, kat may bilang da, mayasping da nga Diyos. So, dagi dyan nga rin mayasping, handan to tagay now. Handan to taga walis, handan to taga sibok, ti carpet grass, iti paraiso. Ngapsa, takuna na pa'y ni ama, dumtempay ti panawen, nga iti pan nakaawag, dayta nga naidumdum mga anak, agbis nga iti baybay, tapno adapag na anak. Imagine mo ajay, agbis nga iti baybay. Kasi kuna na, kasano amang agbis nga, haan, taday nga baybay, tao nga nagado. Tao nga nagado Gapot ang maawagan ka, sikat yung umayak sa ritag palawag. Agbis nga ida. Tamag na ka Diba? Magigibuhay sila sa'yo. Kat itay nga ba nagsudi, alam nyo, ito iniisip ko noon. Kasanudan tungarod nga amo nga isuna, let's say, bagong-bago, Sister Adelaida, natawag Adelaida. Daming bisita. Kasanudan nga maamuan nga isuna di jay, tapno gibuhay da. Tanong ko yan noon. Kasanunan itong maamuan. Kaya ama yan. Kaya ama mo tinanong. Amoy ko na ni ama, na itumduma ka nung amin tiangot na. Tiangot na? Na itumduma di angot na. O di say Adelaida. Naawag kaya Adelaida, maangot na no ayan na. Tata, aji nga Adelaida. Adelaida ka no. Aji nga pa nang ibagana. Mabangara na yun. Sog mo na, sumag ng tulo, ayan na ito, pagpuripunan na di jay, isutikan na ti dalan. Imagine mo, jenagan na di panangiulit na, Adelaida ka no. Taanda pa yung mata mo mauawagan. Mariknadan ti, panakabang arna. So, imagine mo yun, and then maangot da. Nga day jay ko na nga pan nakasayop da jay angot na, umdasan akabang arna. Imagine mo, mayasping arot at tugaw kat mayasping at Diyos. Kapsat, gusto di ko na ni ama, nagan mong tulaan ka samsam itan da. Gusto di, sabong ka nga kababangluan, si ka ama ti kagasatan. Saan tun nga agpasar da di nga kanta? Tasabong ka nga kababangluan. Kapsat, hanlang nga si ka ama ti kagasatan. Dagiti anak ti kagasatan. Kapsat. Isu nga dato ay agananos tayong training, kapsat. Pasilang training tanuado nagulo. So nga masapul pasi. At no kayat yo, so nga di bagbaga kada kayong kapsat, amuan yun.
Before na tayo ipagbagayo nga Pilipinas, no? Pilipinas ni Paraiso. Walang problema doon. Walang problema doon. Kasi unang-una, nasa Pilipinas na kami. Oray no, anya ti ipagbagayo. Oray pa Luzon, Visayas, Mindanao, doesn't matter. Isungarot niya kunakon, kapsat. Iti nagsarita ngamin, takilang lumalang, babaen kan Ama Martiniano, kinanay Conchita. Ang hardin ng Paraiso, magbuhat ng Santiago hanggang Ilagan. Yan, dahil tati pa kaumuan. Dahil tati pa kaumuan. Kapsat. So, hardin ti Paraiso lang di saritaan na, hanga kabuuan ti Paraiso ajay. Hardin lang. Kaya nga Pilipinas ang naturingan, Luzon, Visayas, Mindanao, walang problema. Yung kakabsat, siyempre, siya nagsarita, nakapunto sa kon. No, ipagak kada kayo nga 100% nakapunto sa kon apay. Santiago hanggang Ilagan. Hardin ng Paraiso. Hardin ng Paraiso. O, bahala ka sa Mindanao. Ang Pilipinas na dito. Kahit Pilipinas pa rin ang Mindanao, kaya nga sabi ko ka, kung sinasabi nila na hiwalay nilang Mindanao, hardin to matapay ti Paraiso di Mindanao. Ang pinulay Magkanta nila ako. promise doon. Ano ka?